Good morning kay Bonatics. So nandito tayo ngayon sa taas ng ating loft. Bali maulan ngayon yung panahon. Pero tuloy pa rin yung training natin sa ating mga warriors, sa ating mga panglaban sa darating na South Derby Race. So bali matagal pa naman itong South Derby Race, pero ngayon pa lang tinitrain na natin yung ating mga warriors na kung paano maka-adapt sa iba't ibang panahon. Kagaya nito, ngayon umuulan kay Bonatics. So nung mga nakaraang buwan, tinitrain natin sila, pinapalipad natin sila kapag maaraw, super init. Ngayon naman, umuulan. So, hindi naman ganong kalakasan ng ulan, pero tinitrain natin silang lumipad kahit na ganito yung panahon. Kasi nga naman, hindi natin alam yung mga panahon na dadaanan nila sa bawat bayan, sa bawat lugar na liliparan nila. Kaya naman, kahit umuulan, tinitrain natin sila para hindi sila manibago. So, sakali mang ma-encounter nila sa ibang bayan na umuulan, o masama yung panahon, o makulimlim, ay dire-diretso pa rin ang kanilang lipad. Dire-diretso pa rin ang kanilang uwi patungo dito sa loft nila. So, tingnan natin kay Bonatics yung mga ibon natin. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon nila pagkatapos silang lumipad sa ganitong panahon. Tingnan natin balahibo nila. Kung ano ba yung kaibahan. Kung mababasa ba sila o o okay lang sa kanila. Sa ngayon, sa obserbasyon ko sa kanila habang sila ay lumilipad, mas gusto nila yung ganitong maulan. Tuloy-tuloy yung lipad nila, mas tumagal yung lipad nila. So kahapon nakapagpalipad ako habang mainit ang panahon kahapon. Kapag palipad ako ng isang oras. So ngayon titingnan natin kung lalampas ba sila sa isang oras. So ngayon malapit na silang mag isang oras. Bali 45 minutes na silang lumilipad. Ayan, pakita ko sa inyo yung panahon mga kay Bonatics. So ito kay Bonatics yung panahon namin ngayon dito. Ayan, maulan. Ayan, basa. Basa yung Kaya naman naglinis na rin tayo ng loft natin habang maulan. Ayan. Yan, nilinis natin pati sa ilalim yung kanilang loft. Tinanggal natin yung mga poop nila. At pag ganitong tag-ulan kay Bonatics, isa sa mga ginagawa natin, isa sa mga turo ng mentor natin, dapat panatilihin natin malinis itong kulungan nila para maiwasan yung ammonia. Yung ammonia kasi yung nagiging dahilan para sila ay magkasakit sa kanilang respiratory. So ayan. So mamaya magbibigay din tayo dito ng ng prevention nila o preventive na medicine, yung herbal. Papainom tayo ng may oregano at may bawang, sibuyas at may luya para maiwasan yung mga sakit na maaari nilang ma-encounter sa kanilang paglipad kapag ganito yung panahon. So ayan kay Bonatics, malapit na silang bumaba. Inaabangan natin sila. Ayan na sila. Ayan na, bababa na sila. Yan. Dito sila. Yan. Yan na sila kay Bonatics. Pasok na, pasok na. Hindi na kayo, pasok na, pasok na. Yan, pag narinig na nila to itong nila, yan. Sisipasok na sila. So hindi ko pa sila nabigyan ng pagkain, narinig pa lang nila itong pakainan nila na tumunog, kaya nagsipasok na sila. So makikita niyo kay Bonatics, mapapansin niyo hindi sila ganong nabasa. Kasi nga naman nagpupulbos yung kanilang mga balahibo. Yan. Bali parang nagiging waterproof yung kanilang mga feathers. Yan. Isang oras sila lumilipad sa pag-ulan.
Kita nyo naman yung weather, maulan. Talagang pumapatak-patak. Pero sa kabila niyan, tuloy pa rin yung paglipad nila. At yung kanilang feathers hindi ganong nabasa. So ito sila. Kapitan natin. Ayan o. Ayan sila. So meron yung iba. Medyo sa bandang leeg, medyo basa sila pero yung iba talagang dun sa mga nila, sa shoulders nila, yung mga feathers, ayan o. Isang oras na lumilipad pero hindi sila totaling basang-basa. Iba parang wala lang, chill-chill lang. So yan. Yan yung pag sabi ng mga ng mga veterans, lalo na yung mentor natin. Kapag ganyan daw ang ibon, kondisyon daw yung mga ganyan, nagpupulbos yung yung mga balahibo. Yun ang nagiging dahilan para maging waterproof yung kanilang mga feathers. Ayan. So ganyan lang kay Bonatics yung sistema na ginagawa natin sa ngayon. Kahit na maulan, talagang paliliparin natin sila bago pakainin. Or pakainin bago sila paliparin. Excuse me. Para masanay sila. Kahit na ganyan yung weather, kahit ganyan yung panahon, sila ililipad at uuwi kapag sila pinakawalan dun sa release point nila. Pabalik dito sa kanilang loft. Ayan o. Talagang nagbabarakuan pa sila, sisigla nila. So maghahanda muna tayo ng pagkain nila para lalong lumakas yung kanilang resistensya, lalo na kapag ganitong maulan. So maglalagay tayo ng honey dito sa kanilang sa kanilang inumin mamaya. Tuloy lang natin yung program nila sa kanilang pagkain para tuloy-tuloy din yung kondisyon nila at hindi sila magkasakit, kasi number 1 yan bilang isang pigeon raiser o nangangalapate. Kailangan ma-monitor natin yung kanilang kalusugan na hindi sila magkasakit, hindi sila dapuan ng sipon, kasi yung mga tsaka mga kahit mga iba pang respiratory diseases na pwedeng pumasok sa kanilang sistema. Ayan talagang nagtutukaan pa sa pa nila. Pero pakakainin natin sila kasi yun ang nagiging routine natin sa kanila na pag tinawag natin sila ay pagpasok nila dito sa loft ay may nakabang ng mga pagkain sa kanila at inumin. Yun yung routine natin para yun yung maging motivation nila para sila ay pumasok agad sa ating trapping. So palabal kasi natin sa pagkakarera ng kalapate yung oras Yung pagdating nila, diretso sila landing board. Pagkatapos tawagin natin sila ay papasok agad dito sa sa loft. Para pagpasok nila kaagad dito sa ating loft ay mahuli natin sila kaagad at may clock natin sila kaagad. Kung sakali mang darating yung panahon na derby race. So maghahanda muna tayo kay Bonatics ng kanilang mga pagkain at inumin. Yun. Papakulo tayo ng ipapainom natin sa kanila kay Bonatics. Talagyan natin ito ng ganito mamaya. Ang lemon para panglaban sa sa masamang panahon. So yun yung pinapainom natin maya sa kanila. Palalamigin natin yan ng mabilisan. Yun, makain na itong ating mga alaga. Binigyan na natin sila ng kanilang pagkain. Pagkain nagiging mapulbos yung kanilang mga feathers para hindi sila tablan ng ulan. So ganyan kapag na sumasali ka sa pigeon racing. Sabi nga nung ating mentor, dapat yung yung panlaban mo
ay all weather. Kumbaga ano siya, waterproof yung kanilang mga mga balahibo. At matibay din sila sa initan. So, ang sabi ng iba, may mga bloodline daw talaga yung mga ganyan. So, sa experience nung ating mentor, dahil sa kanya ako naka-acquired nung mga foundation bird natin, talagang lumulusot sa sa masamang panahon itong niya, yung linyada niya na Viberman Vandenbroek. Siyempre pagdating dito sa ating loft, impisa na sila o na-cross na sila sa ibang line ng kalapate. So nandun pa rin naman yung karakteristik ng mga na-obserbahan natin dun sa ating mentor, kung saan itong mga mga warrior natin ito ay consistent sila sa kanilang paglipad. 1 hour or minsan sa kalahating oras. Siguro habang nagmamature sila, patagal ng patagal. Kasi nga naman nabibuild yung yung muscle nila sa kanilang paglipad. So parang nai-immune na yung kanilang katawan sa paglipad ng ganong katagal. Siyempre, hindi yun nagtatapos sa ganon. Sinusuportahan din natin sila ng mga supplement para tumibay yung kanilang lungs, yung mga muscles nila, mabilis makarecover, at hindi sila basta-basta dadapuan ng sakit. So yan, mukhang tapos na silang kumain. At inihanda na rin natin yung tubig nila kanina. Lagyan natin ng honey para lalong tumibay yung mga lungs nila, At yung tubig na yon ay pinakuloang oregano na may tanglad, na may luya at sibuyas at bawang. Yan, hindi lang yun pampatibay ng kanilang lungs, kundi panlinis na rin ng kanilang intestine. So yun yung yun yung epekto nung pinainom natin sa kanila. So paano kay Balnatics, hanggang sa muli na ating vlog. Please like, share and subscribe. Salamat.